Bakit maraming lalaki na sobrang ganda ng asawa pero labas pa rin ng labas para makipaglandian? Ikukuwento ko sa iyo pagkatapos maiintindihan mo na lahat. Isang babae ang pumasok sa restaurant at umorder ng isang mesang puno ng pagkain. Pero pagdating ng bayaran, sinabi ng babae na wala siyang pera. Sabi ng may-ari, "Ano? Libre lang?" Sinabi ng babae na pwede siyang tumulong maghugas ng pinggan, maglinis, mag-serve para mabayaran ang utang. Tiningnan ng may-ari ang babae, kitang-kita na wala talagang pera at sobrang busy naman ng restaurant kaya pinahugas siya ng pinggan at pinaglinis. Pagkatapos ng araw, nakita ng may-ari na napakasipag at matalino ng babae kaya kinuha niya itong regular na staff kasama na ang libreng pagkain at tirahan. Isang buwan pagkatapos, tinanong siya ng may-ari, "Matalino ka naman at maliksi, bakit wala kang pera nung araw na yon?" Doon lang nagkuwento ang babae, "Kaka-graduate ko lang noon, bagong dating sa Manila. Pagkahanap ko ng matitirhan, nalaman kong nawala ang pera ko. 2 araw akong naghanap ng trabaho pero lahat may isang buwang salary hold. Gutom na ako, kaya naisip ko ang paraan na yon para makakain ng busog at makahanap din ng trabahong may libreng pagkain at tirahan." Isang araw may pumasok na lalaking nakamamahaling suit. Nag-order siya ng American-style breakfast. Pagkatapos kumain, tinawag niya ang babae para magbayad at ibinigay ang kanyang bank card. Tinanong ng babae, "Hindi po kayo taga rito, no?" Medyo nagulat ang lalaki pero hindi nagsalita. Tinanong muli ng babae, "Nasiyahan po ba kayo sa service namin?" Doon lang nagsalita ang lalaki, "Masarap ang breakfast dito, pero may isang bagay. Kapag Western food, ang maliliit na detalye ay hindi pwedeng magkamali. Ang pagkakalagay ng kubyertos ay simple lang. Tinidor sa kaliwa, kutsilyo sa kanan, huwag magbaliktad." Ngumiti ang babae at sumagot, "Alam ko po iyon, pero napansin ko pong kaliwete kayo, kaya sinasadya kong palitan ang posisyon para sa inyo." Nagtataka ang lalaki, "Paano mo nalaman na kaliwete ako?" Sumagot ang babae, "Napansin ko po na kapag nagbubuklat kayo ng magazine, kaliwa po ang gamit ninyo, kaya inayos ko ng kaunti. At tungkol sa tanong ko kanina kung taga rito ba kayo, napansin ko po kasi na ang card ninyo ay galing sa isang foreign bank." Sinabi ng lalaki, "Nakarating na ako sa napakaraming Western restaurant sa buong mundo. Pero kung walang paunang abiso ay ganito katino ang serbisyo, talagang bihira." Sabi ng babae, "Wala naman pong espesyal, nag-oobserba lang po ng kaunti." Ngumiti ang lalaki, "Salamat, napakatalino mo. Gusto mo bang maging assistant ko? 120,000 piso kada buwan ang sweldo." Sumagot ang babae, "Gusto ko po sana pero malaki ang utang na loob ko sa may-ari ng restaurant. Sobrang busy pa dito, kailangan ko muna siyang tulungan. Hindi ko po kayo masasagutan ngayon. Kung nagmamadali po kayo, tanggihan ko na lang muna." Lalo pang naiintriga ang lalaki, iniwan ang contact information niya at umalis. Napabuntong hininga ang may-ari ng restaurant. Isang taong masinop sa trabaho, marunong tumanaw ng utang na loob at hindi sakim, hindi ba eksaktong ganyan ang assistant na hinahanap ng mga tao? Isang buwan pagkatapos, pumunta na ang babae sa bagong trabaho. Sa parehong batch ng mga bagong hire, may mga 10 tao, kabilang ang isang lalaking nagngangalang Miguel. Wanong roll call sa orientation, nagkamali ang boss ng pagbasa ng pangalan niya, naging Michael. Walang sumagot sa buong kwarto. Inulit-ulit ng boss ang pangalan hanggang sa tumayo si Miguel at sinabing, "Miguel po ang pangalan ko, hindi Michael." Buong kwarto ay nagtawanan. Medyo nahiya ang boss. Sa sandaling yon, tumayo ang babae at sinabi, "Pasensya na po sir, kasalanan ko po. Nung nagprint po ako ng listahan, nagkamali po ako ng type ng pangalan." Pagkatapos noon, pinagalitan siya ng boss ng husto sa harap ng lahat. Isang buwan pagkatapos, na-promote ang babae bilang director, tapos ang taunang sweldo ay umabot na ng milyon-milyong piso. Si Miguel naman, hindi pa natapos ang probationary period, kailangan na niyang umalis. Pagkatapos pinuntahan ng may-ari ng restaurant ang babae at tinanong, "Bakit ganun ka kagaling? Ang sa maikling panahon lang, ganun ka kabilis lumago?" Tumawa ang babae at sinabi, "Ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito ay hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang paraan ng pag-iisip. Kung lagi mong nararamdaman na masyadong mabait ka, walang diskarte at hindi mo alam kung paano harapin ng maayos ang mga problema,
Kaya pinapayuhan kita, kahit mapuyat ka pa, basahin mo ang aklat na ito hanggang dulo. Ang librong ito ay compilation ng 3,000 taon ng karunungan sa pakikitungo sa tao. Matututo kang makipag-usap ng matalino, magnegosasyon, protektahan ang sarili, at gawing advantage ang diskarte mo. Pagkatapos mong basahin, baka literal kang pagpawisan ng malamig. Doon mo marirealize kung ilang beses ka na palang pumasok sa laban na wala kang sandata, puro sipag at kabutihang loob lang ang dala. Don't wait. Get your copy now habang available pa ang offer.